5 estranghero ang nakulong sa loob ng isang elevator, nang hindi namamalayan na isa sa kanila ay ang nakabalat kayong demonyo. Ang eksena ay lumipat sa isang detective na nagngangalang Bowden na nag-aalmusal kasama ang kanyang kaibigan. Sa kanilang pag-uusap, unti-unting napunta ang usapan sa pagpapatawad. May madilim na nakaraan si Bowden kung saan namatay ang kanyang asawa at anak sa isang aksidenteng hit and run na dulot ng isang taong hindi nahuli. Nag-iwan lamang ang driver ng isang maliit na sulat na naglalaman ng paghingi ng tawad nang hindi kailanman inaako ang responsibilidad sa kanyang nagawa. Simula nang mawala ang kanyang pamilya, naging alkoholiko na si Bowden at namumuhay ng may matinding puot sa taong Samire sa kanyang buhay. Sinubukan siyang kumbansihin ng kanyang kaibigan na kalimutan na ang nakaraan at matutong patawarin ang taong responsable, ngunit inamin ni Bowden na hindi niya ito magagawa dahil ang sakit at galit sa loob niya ay labis pa rin. Di nagtagal pagkatapos noon, nakatanggap si Bowden ng isang ulat tungkol sa isang kaso ng pagpapakamatay kung saan may tumalon mula sa tuktok ng isang gusali at direktang bumagsak sa isang truck. Pagkatapos ay hinatasan si Bowden na agad na imbestigahan ang kaso. Kasabay nito, 5 estranghero ang pumasok sa isang elevator sa loob ng gusaling pinangyarihan ng kaso. Sila ay sina Ben, isang bagong security guard, isang misteryosong matandang babae na hindi alam ang pangalan, si Vince, na nagtatrabaho bilang tindero ng kutsan, si Sarah, isang dalagang may eleganteng anyo na tila nagmula sa isang mayamang pamilya, at si Tony, isang dating mekaniko. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos magsimulang gumalaw ang elevator, bigla itong huminto ng walang babala, na nag-iwan sa lahat ng nasa loob ng lito at hindi mapakali. Sa security room ng gusali, agad na napagtanto ng pinuno ng seguridad na nagngangalang Lustig at ng kanyang partner na si Ramirez na may mali sa elevator. Mabilis nilang kinontak ang isang building technician na nagngangalang Dwight at hiniling dito na siyasatin ang aberya sa pamamagitan ng elevator machine room na matatagpuan sa tuktok ng gusali. Samantala sa loob ng elevator, agad na sinisisi ng matandang babae at ni Vince si Ben sa pagiging walang kakayahan bilang security guard. Naiinis sila dahil hindi nagdala si Ben ng walkie-talkie at tila walang naiintindihan sa mga emergency procedure habang nagkakaroon ng aberya ang elevator. Di nagtagal, narinig ang boses ni Lustig sa speaker ng elevator, na hinihiling sa lahat na manatiling kalmado dahil papunta na ang building technician para siyasatin ang elevator. Gayunpaman, dahil sa sirang mikropono sa loob ng elevator, isang direksyon lamang ang gumagana para sa komunikasyon. Ibig sabihin ay makakausap sila ni Lustig, ngunit hindi niya marinig ang anumang kapalit ng mga ito. Sa gitna ng sitwasyon, sinubukan ni Ben na maghanap ng signal ng telepono para makontak niya ang kanyang amo na naghihintay para sa mga mahahalagang dokumentong dala niya, ngunit walang signal sa loob ng elevator. Ilang sandali pa, biglang tumunog ang musika sa elevator at casual na. Sumabay sa pagkanta si Vince, na lalong nagpaabala sa lahat ng nasa loob. Samantala, sa ibang lugar, dumating si Bowden at ang kanyang partner sa gusali at nakakita ng mga basag na salamin na nakakalat sa bangkita. Nang makita iyon, mas lalo pang nakumbinsi si Bowden na sa gusaling iyon nangyari ang kaso ng pagpapakamatay. Gayunpaman, habang sinusuri nila ang lugar, isang malaking piraso ng salamin ang biglang nahulog mula sa itaas at muntik nang tumama sa partner ni Bowden. Sa kabilang panig, tumungo si Dwight sa machine room sa itaas ng gusali upang siyasatin ang sirang elevator. Matapos suriin ang sistema, wala siyang nakitang kainahinala. Pagkatapos ay sinubukan niyang i-reset ang sistema ng elevator at agad na kinontak si Lustig. Ipinaalam ni Lustig sa elevator na papatayin ang kuryente ng ilang segundo habang isinasagawa ang pag-reset. Nang bumalik ang mga ilaw, biglang nataranta ang matandang babae at sumigaw kay Ben na layuan siya. Humingi ng tawad si Ben at inamin na siya ay may claustrophobia, isang takot na makulong sa masisikip na espasyo. Matapos marinig iyon, binuksan ni Tony ang panel sa ibabaw ng elevator upang makapasok ang sariwang hangin at makatulong sa pagpapakalma kay Ben. Sandali niyang naisip ang lumabas sa panel, ngunit binalaan siya ni Tony na huwag itong gawin dahil masyadong mapanganib. Gayunpaman, kahit na na-reset na ang system, ayaw pa ring gumalaw ng elevator. Dahil doon, nagpasya si Dwight na siyasatin ang elevator mula sa ibabang bahagi ng gusali. Samantala, nagsimulang mag-usap sina Lustig at Ramirez tungkol sa nabasag na bintana sa ika-35 palapag at pinaghihinalaan na may nagpakamatay doon kaninang umaga.
Pagbalik sa loob ng elevator, nagsimulang maging hindi komportable ang atmosfera sa pagitan nila. Sinubukan ni Vince na pagaanan ang loob sa pamamagitan ng pag-promote ng mga kutsan na ibinebenta niya sa matandang babae. Pagkatapos noon, nagsimula siyang magkomento tungkol sa hitsura ng lahat at sinabing malamang mayaman si Sarah dahil sa mamahaling damit na suot nito. Gayunpaman, ang mga sinabi ni Vince ay lalo lamang nagparamdam kay Sarah ng pagkailang. Biglang naramdaman ni Sarah na may humahawak sa kanyang katawan at agad na inakusahan si Vince dahil nakatayo ito sa tabi niya. Kasabay nito, muling kumurap ang mga ilaw ng elevator. Mula sa pangunahing security room, mabilis na kinontak ni Lustig si Dwight at tinanong kung ang kaguluhan ay may kaugnayan sa proseso ng pagkukumpuni. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Dwight na kasalukuyan niyang sinusuri ang sistema ng elevator mula sa ibabang bahagi ng gusali at tila normal naman ang lahat sa ngayon. Sinubukan niyang hilahin ang safety lever para i-reset muli ang elevator, ngunit ayaw pa ring gumalaw ng elevator. Dahil sa pakiramdam na may malubhang mali, nagpasya si Dwight na bumalik sa tuktok ng gusali at mano-manong siyasatin ang makinarya ng elevator. Samantala, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Ramirez matapos sandaling makakita ng kakaibang figure na lumitaw sa CCTV monitor habang pinapanood ang sitwasyon sa loob ng elevator. Di nagtagal, biglang namatay muli ang mga ilaw ng elevator. Agad na naging nakakatakot ang kapaligiran sa loob nang magsimulang umalangaw-ngaw ang mga kakaibang tunog mula sa lahat ng direksyon. Nang sa wakas ay bumalik na ang mga ilaw, nakita si Sarah na nakahiga sa sahig at may sugat sa likod. Ayon sa kanya, tila may kumagat sa kanya habang nakapatay ang mga ilaw. Kasabay nito, palihim na tinangkang itago ni Vince ang mga mantsa ng dugo sa kanyang suit, ngunit mabilis na napansin ni Ben ang kahinahinalang kilos nito at sinimulang akusahan si Vince ng pag-atake kay Sarah. Unti-unting kumakalat ang hinala hanggang sa makita ng lahat ng nasa loob ng elevator na si Vince ang pangunahing sospek. Habang patuloy na tumitindi ang tensyon, pilit na binuksan ni Ben at Tony ang mga pinto ng elevator. Kahit na nagawa nilang buksan ng bahagya ang mga pinto, wala sa kanila ang nang-ahas na bumaba dahil wala silang ideya kung saang palapag nakatigil ang elevator. Sandali silang sinubukang tulungan ni Vince, ngunit dahil pinaghihinalaan na siya ng lahat, sinabihan siyang lumayo at manahimik sa sulok ng elevator. Nang makitang lalong nagiging hindi mapigilan ang sitwasyon sa loob, nagpasya si Lustig na tumawag ng pulis. Si Detective Bowden din ang inatas ang humawak sa insidente sa elevator dahil iniimbestigahan na niya at ng kanyang partner ang kaso ng pagpapakamatay sa paligid ng gusali. Pagbalik sa pangunahing security room, mabilis na ipinakita ni Ramirez ang misteryosong figure na nakita niya sa CCTV footage. Gayunpaman, itinanggi ito ni Lustig bilang isang aberya lamang ng kamera. Gayunpaman, kumbinsido pa rin si Ramirez na may malubhang problema sa loob ng elevator. Hindi nagtagal pagkatapos noon, dumating si Bowden at sinimulang subaybayan ang kuha ng CCTV mula sa loob ng elevator. Agad na ipinaliwanag ni Lustig ang sitwasyon, sinabi sa kanya na ang mga taong nakulong sa loob ay nagsimulang maghinala sa isa't isa. Matapos maunawaan ang sitwasyon, inutusan ni Bowden ang mga profesional na teknisyan ng elevator sa departamento ng bumbero na agad na tumawag upang tumulong sa operasyon ng pagsadyep. Kasabay nito, sinimulan niyang imbestigahan ang pagkakakilanlan ng lahat ng nakulong sa loob ng elevator. Habang nag-iimbestiga, muling binanggit ni Ramirez ang kakaibang figure na nakita niya sa CCTV footage, ngunit hindi siya pinansin ni Bowden at itinuring na hindi mahalaga ang kwento. Pagkatapos nito, hiniling ni Bowden sa lahat ng nasa loob ng elevator na itapat ang kanilang mga ID sa CCTV camera. Sa kasamaang palad, napakaliit ng nakasulat sa mga card para mabasa ng malinaw. Dahil doon, nagpasya si Bowden na gumamit ng ibang paraan sa pamamagitan ng pagtingin sa talaan ng mga bisita sa lobby ng gusali upang malaman kung sino ang may mga appointment sa gusali ng araw na iyon. Mula sa mga talaan, natuklasan nila ang 4 na rehistradong pangalan, sina Sarah, Ben, ang matandang babaeng nagngangalang Jane Kauskay, at Vince. Samantala, wala ang pangalan ni Tony sa listahan ng mga bisita ng gusali. Samantala, sa loob ng elevator, muling nagsimulang kumurap ng hindi normal ang mga ilaw. Sa gitna ng tensyonadong sitwasyon, biglang nakaranas si Sarah ng isang nakakatakot na pangitain kung saan lahat ng nasa loob ng elevator ay tila patay sa isang kakilakilabot na paraan. Ilang segundo ang lumipas,
Tuluyang namatay ang mga ilaw ng elevator, kasunod ang tunog ng nabasag na salamin at mga kakaibang ingay na nagmumula sa dilim. Nang sa wakas ay bumalik ang mga ilaw, nakitang patay na si Vince na may bubog ng salamin na nakabaon ng malalim sa kanyang leeg. Matapos mapagtanto na may namatay, mabilis na tinawagan ni Ramirez sina Bowden at Lustig. Dahil naunawaan na ang sitwasyon ay naging isang kaso ng pagpatay, agad na humingi ng karagdagang suporta si Bowden upang mahawakan ang insidente. Sa gitna ng lumalaking takot, sinimulang ikwento ni Ramirez ang tungkol sa Diablo na dating pinag-uusapan ng kanyang ina. Ayon sa alamat, ang mga pangyayaring tulad nito ay nagsisimula sa isang pagpapakamatay, na sinusundan ng kaguluhan at kamatayan tuwing ang Diablo ay malapit sa mga tao. Pinaniniwala ang nag-aanyong tao ang Diablo upang parusahan ang mga makasalanang tao bago kunin ang kanilang mga kaluluwa, at ang sandaling ito ay kilala bilang pagkikita ng Diablo. Dahil doon, nakumbinsi si Ramirez na ang isa sa 5 tao sa loob ng elevator ay ang Diablo na nakabalat kayo. Gayunpaman, hindi gaanong pinansin ni Bowden at ng iba pa ang kwento at patuloy na sinusubukang makahanap ng lohikal na paliwanag para sa lahat ng nangyayari. Batay sa kanilang maagang investigasyon, unti-unting bumabalot ang hinala kay Ben matapos nilang matuklasan na sangkot ito sa isang kaso ng marahas na pag-atake noon. Sa kabilang banda, lalong naging magulo ang sitwasyon sa loob ng elevator dahil naghihinala ang lahat na sila ang pumatay, lalo na matapos ang kakilakilabot na pagkamatay na nangyari. Di nagtagal, dumating na rin ang mga bumbero sa gusali upang tumulong sa rescue operation. Gayunpaman, hindi matawagan ang mga profesional na technician mula sa kumpanya ng elevator dahil nalugi na ang kumpanya. Mula sa pangunahing silid ng seguridad, ipinaalam ni Detective Bowden sa mga tao sa loob ng elevator na ang sitwasyon ay opisyal nang naging isang kaso ng pagpatay. Upang makahanap ng higit pang mga pahiwatig, hiniling ni Bowden sa isa sa kanila na kunin ang sulat mula sa bulsa ng suit ni Vince. Mula sa liham, natuklasan nila na pumunta si Vince sa gusali para makipagkita sa isang tao sa ika-35 palapag. Habang papunta roon, sandaling dumaan si Bowden sa silid na konektado sa kasong pagpapakamatay na iniimbestigahan din niya. Ipinakita sa kanya ng isang babaeng forensic officer na nagtatrabaho sa pinangyarihan ang sulat na iniwan ng biktima ng pagpapakamatay. Sa sulat, isinulat ng biktima na paulit-ulit niyang naririnig ang yabag ng Diablo na unti-unting papalapit sa kanya. Pagkatapos, nakilala ni Bowden ang taong dapat sanay makakakita kay Vince ng araw na iyon. Mula sa pag-uusap, nabunyag na si Vince ay isang profesional na manloloko na maraming kaaway at madalas na nagdudulot ng gulo sa ibang tao. Matapos malaman ito, sinimulang hingin ni Bowden ang listahan ng mga dating biktima ni Vince dahil naniniwala siyang maaaring may isa sa kanila ang nagkimkim ng sama ng loob laban sa kanya. Samantala, patuloy na sinusubukan ng Departamento ng Bumbero na piliting buksan ang mga pinto ng elevator mula sa labas, ngunit nabigo pa rin sila. Sa loob ng elevator, sinubukan ni Tony na makahanap ng daanan para makatakas sa pamamagitan ng itaas na panel, ngunit agad siyang hinailan ni Ben pababa matapos ipagpalagay na sinusubukan ni Tony na iwanan ang lahat at tumakas ng mag-isa. Dahil tuluyan nang nawala ang tiwala sa pagitan nila, lalong naging tensyonado ang loob ng elevator. Kasabay nito, nagsimulang maghinala si Bowden na may isa sa mga tao sa loob ng elevator na gumagamit ng pekeng pagkakakilanlan. Ayon sa kanya, kung talagang may mamamatay tao sa loob, hindi kailanman basta-basta iiwan ng taong iyon ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi nagtagal pagkatapos noon, muling ipinakita ni Ramirez ang misteryosong figure na sandaling lumitaw sa kuha ng CCTV, isang tanawin na lalong nagpatibay sa kanyang teorya tungkol sa pagkikita ng Diablo. Bilang tugon, ipinakita ni Bowden ang sulat ng paghingi ng tawad na iniwan ng hit-and-run driver na pumatay sa kanyang asawa at anak ilang taon na ang nakalilipas. Para kay Bowden, ang sulat ay patunay na ang mga tao ay kayang gumawa ng mga kakilakilabot na gawain kahit walang impluwensya ng Diablo. Habang sinusuri ang kuha ng CCTV, may napansing kakaiba si Lustig. Nang sabihin ni Sarah na may humipo sa kanya, ipinakita ng kuha ng kamera na walang sino man ang humipo sa kanya. Dahil sa natuklasang iyon, naniwala si Bowden na nagsisinungaling si Sarah. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Dwight na bumaba gamit ang mga cable ng elevator para direktang ayusin ang sistema. Gayunpaman, nang sasagutin na niya sana ang kanyang walkie-talkie, biglang lumitaw ang isang kawan ng mga ibon mula sa kung saan.
Ginulat ng mga ibon si Dwight at nawalan siya ng balanse, na nasira ang kanyang safety harness bago siya tuluyang bumagsak at namatay. Kasabay nito, nakarinig ang mga tao sa loob ng elevator ng malakas na kalabog mula sa itaas. Mahinang maririnig ang walkie-talkie ni Dwight mula sa kisame, kasunod ang pagtulo ng dugo mula sa itaas na panel. Mabilis nilang napagtanto na si Dwight ay nahulog at namatay sa ibabaw mismo ng elevator. Dahil sa takot, sinubukan nilang buksan ang itaas na panel para tulungan siya, ngunit lahat ng kanilang pagsisikap ay nabigo. Pagkatapos, agad na tumungo si Bowden sa tuktok ng gusali at natagpuan ang bangkay ni Dwight. Pagkatapos ay inutusan niya ang departamento ng bumbero na basagin ang pader upang iligtas ang mga taong nakulong sa loob ng elevator. Hindi nagtagal, sinuri ni Bowden ang iba pang kuha ng CCTV na nagpapakita ng mga aktibidad ng lahat bago pumasok sa elevator. Mula sa mga recording, nabunyag na ang matandang babaeng nagngangalang Jane Kauskay ay nagnakaw ng pitaka ng isang tao kanina. Napansin din ni Bowden si Tony na pumasok sa gusali na may dalang pulang bag, ngunit kakaiba, wala na ang bag nang nasa loob na siya ng elevator. Mula noon, napagtanto ni Bowden na ang bawat taong nakulong sa loob ng elevator ay may madilim na panig, mula kay Jane na isang magnanakaw, kay Ben na may marahas na nakaraan, kay Sarah na palaging nagsisinungaling, at kay Tony na may kahinahinalang kilos. Samantala, sa loob ng elevator, muling kumurap ang mga ilaw bago biglang namatay ng tuluyan. Sa dilim, nagsindi si Ben ng lighter para tumingin sa paligid. Gayunpaman, sa mahinang liwanag, bigla niyang nakita ang isang kakaibang figure na nakatayo sa tabi niya. Nang sa wakas ay bumalik ang mga ilaw, nagulat ang lahat nang makita ang matandang babae na nakabitin ng walang buhay mula sa mga cable ng ilaw ng elevator. Mabilis na ibinaba ni na Tony at Ben ang katawan ni Eva. Habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga biktima, agad na iniutos ni Bowden na isara ang buong gusali at tinipon ang lahat sa loob ng lobby. Ang mga imposibleng pagkamatay na nangyayari sa loob ng elevator ay lalong nagpakumbinsi kay Ramirez na hindi lamang nagkataon ang mga ito. Pagkatapos nito, hinanap ni Bowden ang pulang bag na naiwan ni Tony at kalaunan ay natagpuan ito sa loob ng isang banyo. Nang buksan niya ito, natuklasan niya ang iba't ibang kagamitan na maaaring gamitin para pakialaman ang sistema ng elevator. Mula sa sandaling iyon, lalong pinaghihinalaan ni Bowden si Tony, lalo na't hindi nakalista ang pangalan ni Tony sa talaan ng mga bisita ng gusali. Habang nag-iisa sa security room, nagsimulang umusal ng mga panalangin si Ramirez sa pagtatangkang pakalmayan ang sitwasyon. Gayunpaman, ang tunog ng kanyang mga panalangin ay lalong nagpatindi ng emosyon ng mga tao sa loob ng elevator, na nagdulot ng isa na namang malaking pagtatalo. Nagsimulang magtulungan sina Sarah at Ben laban kay Tony dahil naniniwala silang siya ang pinakakahinahinalang tao roon. Sumigaw pa si Sarah ng may hysteria at sinabihan si Ben na patayin si Tony. Hindi nagtagal, bumalik si Bowden sa security room at agad na pinatigil ang kaguluhan. Inutusan niya ang lahat ng nasa loob ng elevator na tumayo ng malayo habang nakaharap sa mga dingding at nakadikit ang kanilang mga kamay sa mga ito. Gayunpaman, patuloy pa rin silang tatlo sa pagtatalo. Habang ang kaso ay nagsisimulang maging mahirap ipaliwanag ng lohikal, sa wakas ay tinanong ni Bowden si Ramirez kung paano nagtatapos ang kwento tungkol sa Diablo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ramirez na sa huli, lahat ay namamatay. Di nagtagal, natuklasan ng kapareha ni Bowden na si Sarah ay may kriminal na record sa pang-aakit sa mga lalaking may asawa at pang-blackmail sa kanila para sa pera. Gayunpaman, matapos pakasalan ng isang mayamang lalaki, linano ni Sarah na hiwalayan ito at kunin ang lahat ng kayamanan nito. Lumabas na pumunta siya sa gusali upang makipagkita sa kanyang abogado. Matapos makipag-usap sa abogado, pinaghihinalaan ni Bowden ang asawa ni Sarah dahil malamang na alam nito ang plano nitong kunin ang kayamanan nito. Gayunpaman, nang subukang kontakin siya ni Bowden, hindi niya makontak ang lalaki. Samantala, si Lustig ay nasa basement at tumutulong sa rescue operation sa pamamagitan ng pagpatay sa supply ng tubig upang mabasag ng mga bumbero ang pader patungo sa elevator nang hindi nagiging sanhi ng short circuit. Ngunit habang inililipat ang isang cable na nakalubog sa tubig, bigla siyang nakuryente. Gamit ang huling lakas niya, nagawa ni Lustig na makabalik sa lobby bago tuluyang gumuho at mamatay, dahilan para maguluhan ang lahat ng naroon habang lalong nagiging magulo ang sitwasyon.
Matapos makakuha ng karagdagang impormasyon, nagsimulang maghinala sina Bowden at ang kanyang partner na ang asawa ni Sarah ay sangkot sa lahat ng bagay dahil siya ang may-ari ng Caraway, ang security company ng gusali na may access sa lahat ng sistema sa loob ng gusali. Nakumbinsi rin sila na si Ben ang pangunahing mamamatay tao sa loob ng elevator at ang mga naunang biktima ay mga pang-abala lamang. Mas lalong tumitindi ang kanilang hinala dahil si Ben ay isang bagong security guard na nagtatrabaho sa kumpanya ng asawa ni Sarah at maaaring nirekrut para patayin si Sarah. Gayunpaman, bago pa man sila makahanap ng tiyak na sagot, biglang namatay muli ang mga ilaw ng elevator. Agad na tumahimik at nakatatakot ang kapaligiran sa loob. Nang bumalik ang mga ilaw, natagpo ang patay si Ben at bali ang leeg. Ngayon, sina Sarah at Tony na lang ang natitira sa loob ng elevator. Dahil sa takot, mabilis silang kumuha ng mga basag na salamin para ipagtanggol ang kanilang sarili dahil naniniwala silang maaaring umatake ang mamamatay tao anumang oras. Habang nagsisimulang mawalan ng pag-asa si Bowden, muli niyang tinanong si Ramirez kung paano ititigil ang lahat ng takot na ito. Sinabi ni Ramirez na ang tanging posibleng paraan upang mapigilan ang Diablo ay sa pamamagitan ng pag-amin sa mga kasalanan at sikretong itinatago nila sa lahat ng oras na ito. Matapos marinig iyon, sinubukan ni Bowden na pakalmayan sina Sarah at Tony sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang sariling masakit na nakaraan, kabilang ang panahon na muntik na siyang magpakamatay matapos mawala ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na ibaba ang mga pira-pirasong salamin upang hindi sila magkasakitan at sa kabila ng kanilang takot, pareho silang sumunod sa kanya. Gayunpaman, ilang sandali pa, namatay muli ang mga ilaw ng elevator. Nang bumalik ang mga ilaw, nakita nila si Sarah na nakahiga sa sahig, puno ng dugo at may malalim na sugat sa kanyang leeg. Agad na natarante si Tony at sinubukang tulungan siya. Hindi nagtagal pagkatapos noon, isang babae ang dumating at nagpakilalang kasintahan ni Tony. Ipinaliwanag niya na ang tunay na pangalan ni Tony ay Tony Jankowski at pumunta ito sa gusali para sa isang job interview bilang isang technician. Sinabi rin niya na pumunta siya roon para kunin ang mga gamit ni Tony dahil ayaw nitong dalhin ang mga ito habang nag-i-interview. Iyon ang dahilan kung bakit iniwan ni Tony ang pulang bag sa banyo, para makuha ito ng kanyang kasintahan mamaya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto ni Bowden na ang Jankowski ay apelyido pala ni Tony, hindi ng matandang babae. Noon din, nasaksihan ni Tony at ng lahat ng nasa security room ang biglang pagbuhay ng matandang babae. Naging malinaw na ang matandang babae ay ang Diablo na nakabalat kayo. Sa isang nakakatakot na titig, sinabi ng figure kay Tony na ngayon, siya na ang mamamatay. Puno ng takot, sinimulang maalala ni Tony ang madilim na sikretong itinatago niya sa loob ng maraming taon. Sa isang flashback, nakita siyang nagmamaneho habang umiinom, dahilan para mawalan siya ng focus at marahas na bumangga sa isa pang kotse. Pagkalabas niya ng kanyang sasakyan, nakita niya ang isang babae at ang kanyang anak na malubhang nasugatan at naghihingalo. Dahil sa gulat at takot sa kanyang nagawa, tuluyang tumakbo si Tony at nag-iwan ng isang maliit na sulat ng paghingi ng tawad sa windshield ng sasakyan ng biktima. Matapos ang trahedyang aksidenteng iyon, nabuhay si Tony na may matinding pagkakasala na patuloy na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon. Puno ng pagsisisi, humingi siya ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa at nagmakaawa sa Diablo na kunin na lamang ang buhay niya sa halip na ang kay Sarah, na hanggang ngayon ay namamatay pa rin sa harap niya. Gayunpaman, tinanggihan ng Diablo ang kanyang kahilingan at biglang naging dahilan upang bumagsak ng malakas ang elevator pababa sa shaft, na nagdulot ng matinding pagyanig sa lahat ng nasa loob. Nang tuluyang huminto ang elevator, natagpuan ni Tony ang walkie-talkie ng mga technician at nagsimulang makipag-usap kay Bowden. Sa lubos na kawalan ng pag-asa, sa wakas ay inamin ni Tony na siya ang hit-and-run driver na pumatay sa isang babae at sa kanyang anak sa isang aksidente 5 taon na ang nakalilipas. Inamin niya na hindi niya kailanman isinuko ang sarili sa pulisya dahil sa labis niyang takot, kahit na araw-araw na niyang ginugugol mula noon ang buhay na puno ng pagkakasala at pagsisisi sa kanyang ginawa. Ang kanyang pag-amin ay nag-iwan kay Bowden at sa lahat ng nasa security room na walang masabi. Matapos ibunyag ang katotohanan, tila nadismaya ang Diablo sa taos-pusong paghingi ng tawad ni Tony, kahit na gusto na niya ang kanyang kaluluwa mula pa sa simula. Hindi nagtagal, tuluyang namatay si Sarah sa mga bisig ni Tony. Kasabay nito, biglang nawalan ng kuryente ang buong gusali bago muling bumalik ang mga ilaw.
Pagkatapos noon, tuluyang bumukas ang mga pinto ng elevator. Gayunpaman, nang tangkain ni Bowden na hulihin ang matandang babae, bigla itong nawala ng walang bakas. Ang pagkawala ay nag-iwan sa lahat ng gulat at lito. Hinanap nila sa buong gusali, ngunit tuluyan nang nawala ang babae. Pagkalipas ng ilang oras, unti-unting bumalik sa normal ang sitwasyon sa loob ng gusali at tuluyang nailikas ang mga bangkay ng biktima. Malamang, pinili ng Diablo na huwag nang isama si Tony dahil nakikita nito ang tunay na pagsisisi sa loob niya. Sa pelikulang ito, tina-target lamang ng Diablo ang mga makasalanang tao na hindi kailanman nakakaramdam ng pagkakasala sa kanilang mga ginawa. Dahil hayagang inamin ni Tony ang kanyang mga kasalanan at taos-pusong pinagsisihan ang kanyang nagawa sa harap ng lahat, nawalan ng gana ang Diablo na kunin ang kanyang kaluluwa. Ipinapakita rin ng pelikula na hindi kailanman hahayaan ng Diablo na may makialam sa mga plano nito. Sino mang sumubok na pigilan ang takot sa loob ng elevator ay nagiging biktima rin, kahit na hindi sila kailanman nasangkot sa mga kasalanan ng mga taong nakulong sa loob. Makikita ito sa kwento ni Dwight at Lustig, dalawang ordinaryong lalaki na nagsusumikap lamang na kumpunihin ang elevator at iligtas ang mga biktima, ngunit pareho pa rin silang namatay ng malungkot dahil itinuring silang hadlang sa plano ng Diablo. Si Tony na lamang ang nakaligtas sa trahedya dahil nang ahas siyang aminin ang kanyang mga kasalanan at tunay na nakaramdam ng pagkakasala sa kanyang nagawa. Matapos ang lahat, dinala ni Bowden si Tony sa istasyon ng pulisya. Sa loob ng sasakyan ng pulis, tumahimik ang paligid hanggang sa tuluyang ibunyag ni Bowden na ang mga biktima ng hit and run na dulot ni Tony 5 taon na ang nakalilipas ay ang kanyang sariling asawa at anak. Nang marinig iyon, labis na nagulat si Tony at muling nagpakita ng matinding pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Sa loob ng maraming taon, nabuhay si Bowden na puno ng puot habang sinusubukang hanapin ang lalaking Sam Iris sa kanyang pamilya. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng kakilakilabot na kanilang naranasan ng gabing iyon, kasama ang taos-pusong pag-amin at paghingi ng tawad ni Tony, sa wakas ay pinili ni Bowden na patawarin siya at bitawan ang puot na unti-unting sumisira sa kanyang buhay sa loob ng mahabang panahon. Ang pelikulang ito ay may dalang malalim na mensahe tungkol sa kasalanan, pagkakasala, at pagpapatawad. Ang bawat taong patuloy na tumatakas sa kanilang mga pagkakamali ay kalaunan ay kailangang harapin ang mga bunga ng kanilang mga ginawa, ngunit sa likod ng lahat ng takot at kadiliman na ipinakita sa buong kwento, nais din tayong ipaalala ng pelikula na gaano man kalaki ang mga kasalanan ng isang tao, ang pag-asa at kapatawaran ay laging umiiral para sa mga tunay na handang aminin ang kanilang mga pagkakamali at taos-pusong nagsisisi sa kanilang nagawa. Dahil kahit na maaaring totoo ang Diablo, hindi natin dapat kalimutan na ang Diyos ay laging nandyan para sa ating lahat. At dahil dyan, nagtatapos ang kwento.